What did you think you were doing? I'm sorry, sir. 24 na taong gulang si Althea Morado. At kung may isang bagay na masasabi ng lahat tungkol sa kanya, iyon ay ang pagiging tahimik niya. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw sa bayan ng Santa Mesa, naglalakad na siya sa makitid na kalsadang may basang semento, bit-bit ang maliit na shoulder bag na kupas na sa tagal ng paggamit. Hindi siya nagmamadali, pero hindi rin siya nahuhuli. Para kay Althea, ang oras ay hindi kalaban. Ito ay kasamang tinatahak. Araw-araw, tahimik. Ang kafe na pinapasukan niya, ang Cafe Ilustre, ay isa sa pinakamatandang gusali sa bayan. May mga kahoy na upuan, bintanang may lamat ang salamin, at amoy ng kape na tila nakabaon na sa dingding. Hindi ito sosyal, pero may kakaibang dignidad. Dito madalas magpahinga ang mga mayayaman, negosyante at kung minsan, mga politikong tila laging may pinag-uusapang yihim. Good morning, Althea. Bati ng matandang barista na si Mang Resty habang pinupunasan ng espresso machine. Good morning po, sagot niya, sabay tali ng buhok at suot ng apron. Hindi pala salita si Althea, mas gusto niyang makinig kesa magsalita. Natutunan niya iyon mula pagkabata, ang manahimik kapag magulo ang paligid. Lumaki siyang wala ang ama at may inang namamasukan sa kabilang bayan. Hindi rin siya sanay sa drama, lalo na sa usapang politika. Para sa kanya, ang politika ay parang bagyong paulit-ulit dumadaan sa Santa Mesa. Maingay, magulo, at laging may naiiwang sira. Habang inaayos niya ang mga mesa, pumasok ang ilang regular na customer. May mga negosyanteng nakapolo, may babaeng may alahas na tila mas mahal pa sa buwan ng sahod niya. Ngumiti siya, yumuko ng bahagya, at kinuha ang mga order. Miss Althea, same as usual, sabi ng isang lalaking nakabarong na kilala sa bayan bilang kontraktor. Opo, sir, sagot niya ng magalang. Ganito siya palagi, walang tanong, walang reklamo. Kahit minsan, kahit pagod na ang paa niya sa kakalakad buong araw, hindi siya pumapatol. Kapag may bastos na customer, ngumiti lang siya. Kapag may nagtaas ng boses, mas lalo siyang bumababa ang tono. Bakit hindi ka gumaganti? Minsang tanong ng kapwa waitress niyang si Lyra Mendoza habang nagbibilang sila ng sukli sa likod. Para saan? Mahinang sagot ni Althea. Hindi naman nadadagdagan ng sahod kapag nakipag-away ka. Napangiti si Lyra. Ikaw talaga, parang wala kang pakialam sa mundo. May pakialam si Althea, pero pinipili niya kung saan niya ibinubuhos ang lakas niya. Ang pangarap niya ay simple lang. Makapag-ipon, makaalis sa Santa Mesa at magsimula sa lugar na walang nakakakilala sa kanya. Isang lugar na hindi umiikot ang buhay sa apelyido at kapangyarihan. Tuwing hapon kapag humuhupa ang tao, nauupo siya sandali sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ng labas. Nakikita niya ang munisipyo sa di kalayuan, ang mga tarpaulin ng mga politiko at ang mga sasakyang hindi niya kailanman maaabot sa kasalukuyang niyang kinikita. Balang araw, bulong niya sa sarili. Aalis din ako rito. Sa loob ng cafe, ramdam ang impluwensya ng bayan. May mga usapang kontrata, proyekto, at minsan halalan. Hindi siya nakikisali. Hindi niya rin gustong malaman kung sino ang makapangyarihan at sino ang dapat katakutan. Para sa kanya, lahat ng tao ay customer lang. Walang mataas, walang mababa. Althea, may darating mamayang gabi. Paalala ng manager na si Mrs. Benilda Quiroz, may meeting daw ng ilang importanteng tao. Opo, sagot niya agad. Sanay na siya sa ganitong babala. Kapag may importanteng tao, mas tahimik dapat, mas maingat. Walang pagkakamali, walang tanong. Alam ni Althea ang papel niya at tanggap niya iyon. Pagsapit ng gabi, unti-unting dumami ang tao. Mas mabibigat ang halakhakan, mas mahal ang mga suot. May kakaibang tensyon sa hangin, parang may parating na ulan kahit malinaw ang langit. Habang naglalakad siya dala ng tray ng kape, napansin niya ang ilang lalaking nakaayos, tila sanay na masunod. Isa sa kanila ang mayabangang tindig, malakas tumawa,
at laging napapatingin sa paligid na parang pag-aari niya ang lugar. Saglit nagtagpo ang mga mata nila ni Althea. Wala siyang naramdaman noon. Wala pang takot, wala pang kaba. Isang mabilis na tingin lang, tapos balik sa trabaho. Hindi niya alam na ang simpleng sandaling iyon ang magiging simula ng gabing hindi na niya kailanman makakalimutan. Sa likod ng katahimikan ng Cafe Ilustre, unti-unting bunibigat ang hangin, at si Althea na sanay sa tahimik na mundo ay hindi pa handa sa ingay na paparating, isang ingay na babago sa direksyon ng kanyang buhay magpakailanman. Bandang 9:00 ng gabi nang tuluyang nagbago ang timplan ng Cafe Ilustre. Dumating ang grupo ng mga lalaking halatang sanay sa pansin. Maingay ang halakhak, mabigat ang yabang sa bawat hakbang. Sa gitna nila ay si Rafael Alcantara, anak ng Mayor Leandro Alcantara ng Santa Mesa. Hindi kailangang ipakilala ang apelido, sapat na ang paraan ng pag-upo niya sa gitnang mesa, tila natural na inaasahang pagbigyan. "Dito tayo," utos ni Rafael, sabay tulak ng upuan na parang kanya ang lugar. "Uy pare, ang tahimik dito ah," biro ng isa sa barkada, si Miko Salvatierra, habang tumitingin sa paligid. "Siyempre," sagot ni Rafael, nakangisi. Alam nila kung sino ang dapat i-accommodate. Tahimik nang nilapitan ni Althea ang mesa, dala ang menu. Hindi siya napatingin agad kay Rafael, sanay siyang iwasan ng mata ng mga kustomer na mayabang ang dating. Ngunit ramdam niya ang bigat ng presensya ng grupo, ang klase ng ingay na hindi lang naririnig, kundi nararamdaman. "Good evening po," mahinahon niyang bati. "Ano po ang order ninyo?" Saglit na tumigil ang usapan. Tinignan siya ni Rafael mula ulo hanggang paa, parang sinusukat ang halaga niya bilang tao. "Kape lang muna," sagot nito. "At bilisan mo." "Opo," sagot ni Althea. Walang pagbabago ang tono. Habang papalayo siya, narinig niya ang mahihinang tawa mula sa mesa. Sanay na siya ganito. Hindi ito bago. Mas pinili niyang ituon ng isip sa pagkuha ng order ng ibang customer. Ngunit, makalipas ang ilang minuto, biglang nag-iba ang ingay sa kafe. Mas talim, mas puno ng inis. "Nasaan na yon?" sigaw ni Rafael. Napalingon ang ilang tao. Tumayo si Rafael, hawak ang pulso na parang may hinahanap. "Nasaan ang relo ko?" Malakas niyang tanong, halos kalabitin ng hangin sa galit. Lumapit ang manager na si Mrs. Quiroz. "May problema po ba, sir?" "May nawala akong relo," sagot ni Rafael, galit na galit. At hindi to basta relo lang. Nagkatinginan ng mga barkada niya. Si Miko ang unang nagsalita. "Kanina lang suot mo pa yun pare." "Eksakto," putol ni Rafael. "At sino ba ang lumapit sa mesa natin?" Unti-unting bumaling ang tingin niya kay Althea na nooy nag-aabot ng sukli sa kabilang mesa. "Ikaw," sabi niya, tinuturo si Althea. "Ikaw ang huling humawak sa tray dito." Parang huminto ang oras. Dahan-dahang lumingon si Althea, litong-lito. "Ako po?" mahinang tanong niya. "Hindi po ako humawak ng kahit ano maliban sa menu at tasa." Tumawa si Miko. "Ay, defensive agad?" "Sir, baka po nahulog lang," pilit ni Mrs. Quiroz. "Huwag mo akong turuan," singhal ni Rafael. "Alam ko ang sinasabi ko." Nagsimulang bumaling ang mga mata ng ibang customer kay Althea. May ilan na nagbubulungan, may ilan na nakangisi, parang may libreng palabas na biglang umusbong sa gitna ng gabi. "Talaga bang magnanakaw ka?" tanong ni Rafael, may halong pang-aasar. "Mukha ka namang sanay sa galito." Nanlamigan ang mga kamay ni Althea. Ramdam niya ang pintig ng puso sa taingan niya. Gusto niyang sumalita. Ipagtanggol ang sarili pero parang may nakabara sa lalamunan niya. Hindi po. Wala po akong kinuha. Nasaan ang relo ko?" Balik ni Rafael. Mas lumalakas ang boses. Tahimik si Althea. Wala siyang ebidensya. Wala rin siyang kakampi. Tanging ang katotohanan lang ang hawak niya. At sa sandaling iyon, pakiramdam niya'y hindi sapat iyon. "Tingnan mo nga yung bag mo." Sugestyon ng isa pang barkada, si Nestor Belmonte, sabay tawa. "Hindi pwede yun," agad na sabi ni Mrs. Quiroz, pero mahina ang boses niya. "Ano? May tinatago?"
Tanong ni Rafael, sabay lapit kay Althea. Kung wala kang kasalanan, bakit ka nanginginig? Hindi niya namalayan na nanginginig nga siya, hindi sa takot na may mahuhuli, kundi sa bigat ng kahihiyang unti-unting bumabalot sa kanya. Pasensya na po, sabi ni Althea, halos pabulong, pero hindi po ako magnanakaw. Tumawa si Rafael, malakas at walang pakundangan. Narinig niyo yon? Hindi raw magnanakaw. May ilan sa cafe ang natawa rin, ang iba namay umiwas ng tingin, walang nagsalita para sa kanya. Sa gitna ng lahat, pinili ni Althea ang manahimik, hindi dahil duwag siya, kundi dahil umaasa siyang may isang taong tatayo para sa katotohanan. Isang taong makakakita na mali ang lahat ng ito, isang taong magsasabing sapat na. Habang nakayuko siya, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatitig. Sa loob-loob niya, paulit-ulit ang iisang tanong, hanggang dito na lang ba talaga ako? Hindi pa niya alam na ang katahimikang iyon, ang hindi niya pag-iyak, ang hindi niya pagsigaw, ang maghahanda sa daan para sa mas malaking pagsabog na paparating. Isang sandali na hindi na lang tungkol sa isang nawawalang relo, kundi tungkol sa kung sino ang may karapatang apakan at sino ang may lakas na tumindig. Ang ingay sa Cafe Ilustre ay parang unti-unting hihigop ng hangin. Mula sa mga tawa at bulungan, napalitan ito ng mabigat na katahimikan. Yung klase ng katahimikan na mas masakit kaysa sigawan. Nakatayo si Rafael sa harap ni Althea, namumula ang mukha sa galit at yabang na tila nasugatan ng paggalalaki. "Sir, maawa po kayo." Marahang pakiusap ni Mrs. Quiroz, nanginginig ang boses. "Baka pwedeng..." "Huwag kang makialam," putol ni Rafael, hindi man lang lumingon sa kanya. Humakbang siya palapit kay Althea. Isang hakbang lang, pero pakiramdam ni Althea ay parang may bangin na biglang bumukas sa pagitan nila. Ramdam niya ang bigat ng presensya ni Rafael, ang klase ng bigat na galing sa paniniwalang hindi siya pwedeng mali. "Ulitin mo," sabi ni Rafael, mababa ang boses pero puno ng banta. "Sabihin mo ulit na wala kang kinuha." Linunok ni Althea ang laway. Tuyo ang lalamunan niya, nanginginig ang tuhod, pero pinilit niyang tumingala, kahit saglit lang. "Wala po akong kinuha," sabi niya, halos pabulong pero malinaw. "Hindi po ako magnanakaw." Sa isang iglap, kumilos ang kamay ni Rafael. Pak! Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong cafe, isang matinis, malinaw at walang pag-aalinlangang tunog. Napalingon ng lahat, may ilang napasinghap, may ilang napapikit, at may ilan na biglang yumuko na parang ayaw makita ang susunod na mangyayari. Napaurong si Althea, muntik nang mawalan ng balanse. Ramdam niya ang hapdi sa pinsingi, ang init na tila umaakyat hanggang tenga niya. Ngulit mas masakit kaysa sa pisikal na kirot, ang biglang pagsabog ng kahiyaan. Ang pakiramdam na parang hinubaran siya sa harot ng lahat. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Nakatayo lang siya roon, hawak ang pinsingi, nanlalabo ang paningin. "Rafael!" saway ni Miko, kahit huli na. "Grabe ka naman!" "Tumahimik ka, para tumatuto." Walang kumibibo, walang ni isang customer ang tumayo. Ang ilan ay nagkunwaring abala sa cellphone, ang iba naman ay nakatitig lang sa mesa. Ang cafe na kanina'y puno ng tao ay tila naging isang hukay ng mga matang ayaw makita at mga bibig na ayaw magsalita. "Sir," mahinang sabi ni Mrs. Quiroz, pero agad din siyang tumigil. Kita sa mukha niya ang takot, hindi kay Althea, kundi para sa sarili niya, sa cafe, sa kabuhayan nilang lahat. Alam niya ang kapangyarihan ng apelyedong Alcantara. Isang reklamo lang, isang tawag lang sa munisipyo at pwedeng ipasara ang kafe, pwedeng mawala ang trabaho ng lahat ng empleyado. Kaya nanahimik siya. Pinili niyang yumuko. Ang katahimikan ng manager ay parang ikalawang sampal kay Althea. Unti-unting bumalik ang tunog sa paligid. Ang mahinang kaluskos ng kutsara, ang pag-ubo ng isang lalaki, ang upuang kinaradkad palayo. Pero wala ni isa ang tumingin sa kanya sa mata. Yan ang nangyayari sa mga sinungaling. Next time, mag-isip ka bago ka magnakaw. Gusto sanang magsalita ni Althea. Gusto niyang isigaw na mali sila, na hindi totoo ang paratang. Pero ang boses niya ay tila naipit sa pagitan ng takot at hiya.
Ang katawan niya ay parang hindi na kanya, parang may humawak sa kanya at pinatigil. Sa gilid ng mata niya, nakita niya si Lyra, ang kapwa waitress, nakatayo sa may kusina. Namumula ang mga mata nito, nanginginig ang labi, pero hindi rin ito makalabas. Pareho silang bihag ng sitwasyon. "Pwede na tayong umalis," sabi ni Rafael sa barkada, sabay dampot ng jacket. Wala namang palang kwenta tong lugar na to. Habang naglalakad siya papalayo, pakiramdam niya ay tapos na ang usapan. Naipakita na niya kung sino siya. Naipaalala niya sa lahat kung sino ang may kapangyarihan. Para sa kanya, isa lang itong maliit na eksena. Isang waitress na nasampal, isang gabing lilipas. Pero hindi niya napansin ang isang bagay. Sa sulok ng cafe, may isang lalaking tahimik na nakaupo kanina pa. Hindi siya tumawa, hindi rin siya umiwas ng tingin. Nakasalubong niya ang eksena mula simula hanggang dulo. Ang paratang, ang pang-iinsulto, ang sampal. At sa mga mata nito, may mabagal na galaw ng galit na hindi sumabog, kundi mas lalong tumigas. Si Althea naman ay nanatiling nakatayo sa gitna ng cafe, tila nakalimutan ng mundo. Nang tuluyan ng makalabas ang grupo ni Rafael, saka lamang bumigay ang tuhod niya. Naupo siya sa pinakamalapit na upuan, nanginginig na ang mga kamay. "Althea!" Mahinang tawag ni Lyra, palapit. Ngunit hindi siya tumingin. Nakatitig lang siya sa sahig habang unti-unting pumapatak ang isang luha. Tahimik, walang hikbi. Sa gabing iyon, inakala ni Rafael na tapos na ang lahat. Isang sampal lang, isang aral na ibinigay niya. Ngunit hindi niya alam na sa mismong katahimikang iniwan niya ay may binhing itinanim ang sarili niyang kamay. At sa mga ganitong binhi, hindi awa ang tumutubo, kundi bangungot. Hindi pa tuluyang nagsasara ang pinto ng Cafe Ilustre nang may biglang kumalabog na tunog ng upuang itinulak pa atras. Isang lalaki ang tumayo mula sa sulok na kanina pa tila bahagi lang ng anino ng lugar. Hindi siya maingay, hindi rin siya nagmamadali. Ngulit sa bawat hakbang niya papalapit, unti-unting bumibigat ang hangin. "Sandali lang," mariing sabi ng lalaki. Napahinto si Rafael. Lumingon siya, halatang iritado. "Ano na naman?" Ang lalaki ay nasa bandang huling bahagi ng 40 taong gulang. Maayos ang suot, simple lang, pero may tikas. Maputi ang buhok sa gilid at ang mga mata niya'y hindi galit, pero hindi rin palangiti. Ito ang klase ng tingin na sanay tumimbang ng tao at sitwasyon. Ayoko sanang makialam, pero tapos na ang pananahimik ko. "Hoy, sino ka ba?" Hindi siya sumagot agad. Sa halip, humakbang siya palapit kay Rafael, sakto para mapansin ng lahat ang biglang pagbabago sa eksena. Ang cafe na kanina ay tahimik sa takot ay biglang napuno ng tensyon na mas matindi. "Naglalakad na kami," pasigaw na sabi ni Rafael. "Huwag kang maghanap ng gulo." Biglang itinaas ni Rafael ang kamay, tila may balak pang sabihin o gumawa ng mas masama. Ngulit bago pa man niya ituloy, mabilis na hinawakan ng lalaki ang pulso niya, mahigpit pero kontrolado. "Hindi," mariing sabi ng lalaki, "hindi ka na muling hahawak." Nagulat ang lahat, pati si Rafael ay napasinghap. "Bitawan mo ko!" sigaw niya, pilit huhugot ng kamay. Ngulit hindi siya binitawan agad. "Makinig ka muna, bago mo sirain ang sarili mo ng tuluyan." "Alam mo ba kung sino ako?" galit na tanong ni Rafael. Ngumiti ng bahagya ang lalaki, hindi mayabang, hindi rin takot. "Oo, at yun mismo ang problema." Binitawan niya ang kamay ni Rafael at humarap sa lahat. "Ang pangalan ko ay Dionisio Valenrus." May ilang nagkatinginan. Ang apelido ay hindi pamilyar, pero ang paraan ng pagsasalita niya ay tila sanay sa mas mabibigat na eksena kaysa sa isang cafe.
Kanina pa ang nandito. Tahimik lang. Nakikinig at nanonood. Tama na yan, singhal ni Rafael. Wala kang pakialam dito. Meron, sagot ni Dionisio, sabay dukot ng cellphone mula sa bulsa. Dahil ayokong umalis dito na may taong naaapi sa harap ko. Nagtaas siya ng phone. May CCTV ang cafe, sabi niya, at may recording din ako. Napakunot noo si Mrs. Quiroz. Sir, hindi po namin. Hindi mula sa inyo, mula sa akin. Pinindot niya ang play. Sa maliit na screen ng cellphone, lumabas ang malinaw na video. Kita ang mesa ng grupo ni Rafael. Kita si Althea na naglalapag lang ng tray at umaalis. At makalipas ang ilang segundo, kita si Miko Salvatierra na palihim na inaabot ang relo ni Rafael at tinatago sa bulsa, sabay tawa. Pare, mamaya mo hanapin. Biro ni Miko sa video. Tumigil ang video. Bumagsak ang katahimikan sa cafe, mas mabigat kaysa kanina. Hindi posible to, bulalas ni Rafael. Loko-loko ka lang. Gusto mo bang ipagpatuloy? Tanong ni Dionisio, diretso ang tingin. May oras, petsa at malinaw na kuha. Gusto mo ring marinig ang audio? Napalingon si Rafael sa barkada. Si Miko ay namutla. Pre, joke lang kasi yun. Joke? Ulit ni Dionisio. Mababa ang boses. Isang sampal, isang paraatang, isang babaeng hinuburan ng dignidad. Joke yun? Walang maisagot si Miko. Unti-unting bumaling ang tingin ng mga customer kay Althea. May ilan na biglang umiwas ng mata. May ilan na tila nahihiya. Si Althea naman ay nakaupo pa rin, nanginginig. Ngunit ngayon ay unti-unting umaangat ang tingin. Hindi sa galit, kundi sa pagkabigla. Hindi po ako. Mahina niyang simula. Pero naputol. Hindi mo kailangang magsalita, sabi ni Dionisio. Lumilingon sa kanya. Sapat na ang katotohanan. Humakbang siya pabalik kay Rafael. Isa lang ang tanong ko, mariin niyang sabi. Humihingi ka ba ng tawad o lalong palalayain mo ang problema? Hindi ako humihingi ang tawad sa isang waitress, sagot ni Rafael, bagamat halatang nanginginig na ang boses. Tumanggo si Dionisio. Akala ko na nga ba? Bumaling siya sa manager. Ma'am, kung may tapang kayong itago ang katotohanan kanina, ngayon ang oras para itama iyon. Hindi agad sumagot si Mrs. Quiroz. Ngulit sa unang pagkakataon, tumingala siya. Althea, pasensya na. Isang simpleng salita, pero mabigat. Sa gabing iyon, unang beses may humarap sa anak ng mayor ng walang takot. Hindi sigaw, hindi suntok, kundi ebidensya, paninindigan, at isang taong hindi binili ng apelido. At si Rafael, sa gitna ng katahimikan at mga matang ngayoy hindi natakot, ay unti-unting napaatras. Hindi pa niya alam, pero sa sandaling iyon, nagsimula ng gumuho ang mundong akala niya'y hindi kailanman gagalawin ng kahit sino. Hindi pa sumasapit ang ikatlong araw matapos ang insidente sa Cafe Ilustre, nang tuluyang sumabog ang balita sa buong Santa Mesa. Mula sa isang simpleng video na ipinakita sa loob ng cafe, naging usap-usapan ito sa palengke, sa terminal ng jeep, sa munisipyo, at kahit sa mga tahimik na bahay na datay walang pakialam sa chismis. Uy, napanood mo na ba yung video? Tanong ng isang tinderang nagtitimbang ng bigas. Yung alak ng mayor? Sagot ng kausap. Oo, grabe, sinampal talaga yung waitress. Sa cellphone ng halos lahat, paulit-ulit na umiikot ang video. Si Miko na palihimik na kinukuha ang relo, si Rafael na galit, at ang matinis na tunog ng sampal na tila hindi kumukupas kahit ulit-ulitin. Walang commentary, walang edit. Katotohanan lang na hindi na kayang baluktutin. Sa Cafe Ilustre, tahimik ang mga ilaw. May nakapaskil sa pinto, pansamantalang sarado dahil sa imbestigasyon. Sa loob, nagliligpit si Mrs. Quiroz ng ilang papeles. Halatang ilang gabi na siyang hindi nakakatulog. Dumating si Althea para kunin ang huli niyang gamit, isang apron, isang maliit na lalagyan ng ballpen at ang lumang ID niya.
Althea, maingat na sabi ng manager, pasensya ka na talaga. Tumanggo lang si Althea. Naiintindihan ko po. Kung hindi lang, huminto si Mrs. Quiroz, hindi na tinuloy ang sasabihin. Alam nilang pareho ang ibig sabihin ng katahimikan. Kung hindi lang alkantara ang kalaban, kung hindi lang kapangyarihan ang nakasalalay. Wala ng kontrata, wala ng babalikan. Sa isang iglap, nawala ang trabahong matagal niyang kinapitan. Ngunit sa gitna ng pagkawala, may mga bagay na hindi niya inaasahan. Isang sobre ang iniabot sa kanya ng isang matandang lalaki sa labas ng cafe. Hindi ako marunong magsalita, pero alam kong mali ang ginawa sa'yo. Sa loob ng sobre ay may kaunting pera at isang maikling sulat para sa bagong simula. Hindi lang iyon ang nag-iisa. May isang ginang na nag-abot ng tinapay, may estudyanteng tahimik na yumuko sa harap niya at may jeepney driver na nagsabing, libre na po yung sakay nyo. Hindi malalakas ang suporta, walang sigawan, walang rally, pero sapat para iparamdam kay Althea na hindi siya nag-iisa. Isang gabi, habang nag-iimpak siya sa maliit niyang inuupahang kwarto, dumating si Lyra. Aalis ka na talaga? Tanong nito, pilit ang ngiti. Subukan ko lang, kailangan kong lumayo. Takot ka ba? Sandaling natahimik si Althea. Hindi, pagod lang. Lumipas ang mga araw. Unti-unting humupa ang ingay sa Santa Mesa, pero ang sugat ay nanatili. At matapos ang 6 na buwan, dala ang kaunting ipon at mas mabigat na alaala, umalis si Althea patungong bayan ng Santa Isabel, isang lugar na walang nakakakilala sa kanya. Sa terminal, habang hinihintay ang bus, napatingin siya sa cellphone, isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Mag-ingat ka sa susunod na hakbang. Walang pangalan, walang paliwanag. Sino si Dionisio Valenruz? Bakit niya ipinagtanggol ang isang waitress na hindi naman niya kilala? Bakit tila alam niya ang bigat ng laban bago pa man ito magsimula? Sa Santa Isabel, nagsimula muli si Althea. Maliit na karinderya, pansamantalang trabaho. Walang nagtanong tungkol sa nakaraan, walang nakakakilala sa mukha niyang minsang naging laman ng video. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakatulog siya ng hindi kinakabahan. Ngunit sa bawat katahimikan ng gabi, bumabalik sa isip niya ang lalaking tumayo sa gitna ng takot. Hindi mo kailangang magsalita, naaalala niyang sabi nito. Sapat na ang katotohanan. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mesa sa bagong pinapasukan, tinanong siya ng may-ari, "May balak ka bang tumagal dito?" Napangiti si Althea, isang ngiting hindi paganap pero totoo. "Kung papalarin po." Sa loob niya, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang mundo ay hindi biglang nagiging patas, ang kapangyarihan ay hindi basta nawawala. Ngunit may isang bagay na nagbago. Ang paniniwala niya na kahit gaano kaliit ang tao, may kakayahan siyang tumindig. At sa kung saang mang bahagi ng bansa naroroon si Dionisio Valenruz, nanatili siyang palaisipan sa buhay ni Althea. Isang aninong minsang tumayo sa liwanag at muling naglaho, iniwan ang tanong na hanggang ngayon ay wala pang sagot. 2 taon nang lumipas na parang tahimik na agos ng ilog, hindi marahas, pero hindi rin humihinto. Sa Santa Isabel, natutunan ni Althea Morado ang bagong anyo ng pamumuhay. Hindi na siya waitress sa isang cafe na puno ng politiko. Sa halip, nagtatrabaho siya sa isang maliit na panaderya sa tabi ng simbahan. Gumigising ng madaling araw para mag-ayos ng mesa, magbilang ng tinapay, at ngumiti sa mga customer na walang alam sa kanyang nakaraan. Mas payapa rito, walang nakakakilala sa apelyido niyang minsang naging laman ng usapan. Walang nagtatanong tungkol sa video. At kahit may mga gabing bumabalik ang alaala ng sampal, mas mabilis na rin itong humuhupa. Isang hapon habang nagsasara siya ng panaderya, may pumasok na lalaking naka-jacket at may hawak na lumang envelope. Tahimik ang kilos nito, parang ayaw makatawag pansin. "Pasensya na," sabi ng lalaki. "Bukas pa ba kayo?" "Opo," sagot ni Althea, hindi pa tumitingin. "Sandali lang po." Nang magtapat sila ng tingin, parang may pamilyar na humila sa alaala niya. Ang mga mata, iyon ang unang bumalik. Hindi galit, hindi rin malambot.
isang uri ng tinging sanay sa katotohanan. Althea Morado, sabi ng lalaki, hindi tanong kundi pahayag. Nanigas ang kamay niya sa hawak na walis, dahan-dahan siyang tumingala. Kilala ba po kita? Ngumiti ng bahagya ang lalaki. Mukhang hindi mo pa rin ako nakakikilala. Maya-maya parang may bumukas sa isip niya. Ang sulok ng kafe, ang lalaking tumayo, ang kamay na humawak sa pulso ni Rafael. Kayo po, mahinang sabi niya. Si Dionisio Valenruz, kumpleto ng lalaki. Pwede ba tayong mag-usap? Umupo sila sa maliit na mesa sa gilid ng panadarya. Tahimik ang paligid. May amoy ng tinapay at kape. Ilang sandali ring walang nagsalita si Althea, tila pinipili ang tamang tanong. Bakit po ninyo ako hinanap? Tanong niya sa wakas. Huminga ng malalim si Dionisio dahil may utang akong paliwanag. Binuksan niya ang envelope at inilabas ang ilang dokumento, mga lumang papel, may mga tatak at pirma. Dati akong public prosecutor, sabi niya. Matagal na panahon. Hanggang sa napagod akong lumaban sa sistemang mas malakas kaysa batas. Napakunot noo si Althea. Anong kinalaman ko po roon? Malaki, sagot ni Dionisio, diretso ang tingin. Isa ang pamilya Alcantara sa mga kasong sinubukan kong ilantad noon. Extortion, harassment, pagmanipula ng lokal na hustisya. Pero laging nawawala ang huling piraso. Ebidensya? Tanong ni Althea, halos pabulungon. Tumanggo si Dionisio. Saksi. Pattern. Isang malinaw na insidente na hindi kayang tabunan. Tahimik si Althea. Unti-unting bumibigat ang dibdib niya. Kaya po ba kayo nandoon sa cafe? Oo, sabi niya. Hindi aksidente. Matagal ko nang binabantayan si Rafael. Alam kong darating ang araw na lalabas ang tunay niyang ugali. Kinamit niyo po ba ako? Biglang tanong ni Althea, naminginig ang boses. Hindi agad sumagot si Dionisio. Hindi sa paraang iniisip mo, mahinahon niyang sabi. Hindi ko inaasahan ang mangyayari sa iyo, pero nang mangyari iyon, hindi na ako pwedeng umatras. Tumayo si Althea at napalakad palayo, hawak ang gilid ng mesa. Alam niyo ba kung ano ang nawala sa akin? Tanong niya, hindi humaharap. Trabaho, katahimikan, buong buhay na pinilit kong ayusin. Tumayo rin si Dionisio. Alam ko, mahina niyang sabi, at hindi ko iyon mababawi, pero pwede kitang bigyan ng dahilan kung bakit hindi nasayang ang sakit na dinanas mo. Humarap si Althea sa kanya. May luha sa mata pero walang galit. Anong gusto niyong mangyari? Ipagpatuloy ang laban, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa katotohanan. Ipinakita niya ang isang dokumento. Ang video mo ang huling piraso. Pinapatunayan nito ang pattern ng pang-abuso na hindi lang minsan, hindi lang sayo. Tahimik ang sandali, parang bumagal ang oras. Hindi ako bayani, sabi ni Althea. Isa lang akong ordinaryong babae. Ngumiti si Dionisio. Iyon nga ang dahilan kung bakit mahalaga ka. Umupo muli si Althea, mabigat ang paghinga. Sa loob ng 2 taon, sinubukan niyang kalimutan ng lahat. Pero ngayon, malinaw na hindi lang pala tungkol sa kanya ang nangyari. Kung pumayag ako, tanong niya, ano ang kapalit? Wala, sagot ni Dionisio. Maliban sa katotohanang haharapin mo ang nakaraan at magiging bahagi ka ng mas malaking pagbabago. Matagal siyang nanahimik. Sa labas, tumunog ang kampano ng simbahan, parang paalala ng oras na hindi na pwedeng umatras. Hindi ko alam kung kaya ko, sabi niya sa wakas. Tumanggo si Dionisio. Hindi ko rin alam noon, pero minsan sapat na ang tumayo kahit nanginginig. Sa sandaling iyon, unti-unti nang nauunawaan ni Althea ang papel na hindi niya hiniling pero napunta sa kanya.
Hindi siya pinili ng tadhana dahil malakas siya, kundi dahil handa siyang magsabi ng totoo kahit masakit. At sa gitna ng panaderiyang tahimik, nagsimulang muli ang laban. Hindi bilang waitress, hindi bilang biktima, kundi bilang susi sa katotohanang matagal ng pilit itinatago. Hindi agad nakasagot si Althea matapos ang pag-uusap nila ni Dionisio sa panaderya. Sa mga sumunod na araw, parang bumalik ang bigat na matagal na niyang tinakbuhan. Tuwing umaga, habang inaayos niya ang mga tinapay, paulit-ulit sa isip niya ang iisang tanong. Handa ba talaga akong muling harapin ang mga Alcantara? Isang gabi, nagkita silang muli ni Dionisio sa isang tahimik na karinderya sa labas ng bayan. Walang papeles sa mesa, walang recorder, tanging 2 baso ng kape at isang mabigat na usapan. Huwag mong isipin na paghihingati ito, mahinahong sabi ni Dionisio. Hindi kita hinihikayat para pabagsakin ng isang pamilya. Ang usapan dito ay dignidad. Napabuntong hininga si Althea. Pero sila po yun, sagot niya. May pera, may impluensya. Isang tawag lang nila, pwede akong mawalan ulit ng trabaho. Pwede akong masira. Tumango si Dionisio. Totoo, hindi ko yun itatanggi. Kung ganon, sabi ni Althea, bahagyang nanginginig ang boses. Bakit ko pa ipaglalaban? Tumingin si Dionisio sa kanya, direkta at walang paligoy. Dahil kung hindi mo gagawin, may susunod na Althea at mas magiging madali para sa kanila. Tahimik silang dalawa. Sa labas, dumaan ang isang jeep na may malakas na radyo. Ang mundo ay tuloy pa rin kahit may isang taong nagdadalawang isip sa gitna nito. Hindi agad pumayag si Althea. Lumipas ang mga linggo na puro pag-iwas at pag-iisip. Ngulit unti-unti may nagbabago. May mga taong kumakatok sa panaderya, mga hindi niya kilala, na tahimik na bumabati, may ilan pang nagsasabing, ikaw pala yung babae sa video. Walang pangungutya, may respeto. Isang hapon, kinausap siya ng may-ari ng panaderya, si Aling Perla. May bala ka bang umalis? Diretsyong tanong nito. Nagulat si Althea. Bakit po? May mga nagtatanong tungkol sa'yo, sagot ni Aling Perla. Hindi masama, pero ramdam kong may pinagdadaanan ka. Matagal bago nakasagot si Althea. May laban akong iniiwasan. Ngumiti si Aling Perla. Ang mga laban na iniiwasan natin, sila ang madalas bumabalik. Noong gabing iyon, tumawag si Althea kay Dionisio. Kung itutuloy ko, gusto kong maintindihan ang bawat hakbang. Ayokong basta lang sumabak. Ganon talaga dapat, sabi ni Dionisio. Hindi kita isasama rito nang hindi ka handa. Doon nagsimula ang paghahanda, hindi agad sa korte, kundi sa sarili niya. Ilatag ni Dionisio ang proseso. Ano ang affidavit? Ano ang haharapin sa cross-examination? Paano haharap sa media kung sakaling pumutok ang kaso? May mga gabing umiiyak si Althea matapos ang practice questioning. Ulitin mo, sabi ni Dionisio minsan. Ano ang naramdaman mo nang sinampal ka? Nanikip ang dibdib niya. Para akong nawala, mahinang niyang sagot. Bug mong iwasan, mariing sabi ni Dionisio, pero hindi malupit. Iyan ang totoo, at ang totoo ang kailangan nating panindigan. May mga sandaling gusto niyang umatras, may mga araw na nanginginig ang kamay niya habang pinipirmahan ang mga dokumento. Pero sa bawat hakbang, may kaunting lakas na dumaragdag, hindi galing sa galit, kundi sa malinaw na pag-unawa sa sarili. Hindi mo kailangang sumigaw, sabi ni Dionisio minsan nakita siyang nahihirapan. Ang mahalaga, maririnig ka. Habang tumatagal, kumalat sa Santa Isabel ang balita na ang babaeng sinampal noon ay handang magsalita. May ilan na nagpadala ng mensahe, mga hindi pinansin dati, mga natakot magsalita noon. Isang estudyante ang nag-iwan ng sulat sa panaderya. Salamat po sa tapang. Isang umaga habang naglalakad siya papunta sa trabaho, napansin niyang hindi na siya nagmamadaling yumuko kapag may tumitingin. Diretso na ang lakad niya, diretso na rin ang tingin. Sa mga pulong nila ni Dionisio, hindi na siya palaging nagtatanong ng paano kung matalo. Sa halip, tanong na niya ay, paano ko ipapaliwanag ang nangyari?
Ang simpleng waitress na minsang pinili ang katahimikan ay unti-unting nagiging tinig, hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga taong natutong nanahimik dahil natakot. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, sabi niya kay Dionisio sa huling gabi ng paghahanda. Pero alam kong hindi na ako babalik sa dati. Ngumiti si Dionisio, bahagya lang. Iyon ang simula. At sabayang minsang lumingon lang sa kanya bilang isang babaeng sinampal, unti-unting nabubuo ang bagong imahe, hindi ng biktima, kundi ng isang taong handang tumayo, kahit nanginginig, para sa dignidad na matagal nang ipinagkait. 3 taon matapos ang gabing sinampal siya sa Cafe Ilustre, muling nagharap sina Althea Morado at Rafael Alcantara. Ngunit hindi na sa gitna ng takot at katahimikan. Sa pagkakataon ito, nasa loob sila ng Regional Trial Court, kung saan ang mga mata ay hindi umiiwas at ang katahimikan ay hindi proteksyon ng makapangyarihan, kundi paghahanda sa katotohanan. Maaga pa lang, puno na ang bulwagan. May mga mamamahayag, may mga residente ng Santa Mesa na tahimik na naglakbay para makasaksi. At may mga taong minsan natakot magsalita, ngunit ngayon ay handang makinig. Sa unahan, nakaupo si Althea. Simple ang suot, maayos ang buhok, tuwid ang likod. Wala na ang dating nanginginig na waitress. Ang kaharap ng korte ngayon ay isang babaeng handang magsalita. Sa kabilang panig, si Rafael ay hindi na ang lalaking mayabang ang tindig. Maayos pa rin ang suot, pero mabigat ang mukha. Sa likod niya, naroon ang ama, si Mayor Leandro Alcantara. Nakakunot ang noo, tila kontrolado ang galit. Case number, banggit ng hukom, at nagsimula ang paglilitis. Unang tinawag si Althea sa witness stand. Huminga siya ng malalim bago umupo. Saglit niyang tinignan si Dionisio Valenruz na nasa likuran. Isang tahimik na tango ang kapalit. Ms. Morado, sabi ng abogado ng depensa, sigurado ka bang hindi mo ninakaw ang relo? Diretso ang sagot ni Althea. Sigurado po. Bakit ka namin paniniwalaan? Tumingin siya sa hukom. Dahil hindi kasinungalingan ang dinanas ko at dahil may ebidensya. Ipinakita ang video. Ang parehong kuhang minsang nagpakalat ng bulong-bulungan, ngayon ay malinaw na ebidensyang legal. Ngulit hindi lang iyon ang lumabas. Isa-isang tumayo ang mga testigo. Isang dating empleyado ng munisipyo ang nagsalita. May mga reklamong tinakpan. Sabi niya, nanginginig ang boses. Kapag may apelidong Alcantara, pinapatigil ang investigasyon. Isang dating kaklase ni Rafael ang tumistigo rin. Hindi lang po isang beses, anya. May mga babaeng tinakot, may mga kasong binayaran. Sa bawat salitang lumalabas, unti-unti nababasag ang imahe ng pamilyang matagal na kinatatakutan. Sa likod ng bulwagan, may mga napapailing, may mga napapaiyak. Tumayo ang abogado ng depensa. Objection, hearsay. Overruled, sabi ng hukom, mariin. Sa gitna ng pagdinig, dumating ang sandaling pinakakinatatakutan ng lahat. Tumayo si Mayor Leandro Alcantara at humiling ng recess. Lumapit siya sa hukom, may bahagyang yuko, at nagsalita ng mababa. Hindi narinig ng lahat ang eksaktong sinabi, pero malinaw ang intensyon, isang impluensya, isang paalala ng kapangyarihan. Tahimik ang hukom. Pagkatapos ng ilang segundo, tumingin siyang ng diretso sa alkalde. Mayor Alcantara, ang korte ay hindi sakop ng inyong posisyon. May bahagyang ungol sa loob ng bulwagan. Unang beses may tumanggi sa kapangyarihan ng alkalde sa harap ng publiko. Ipinagpatuloy ang paglilitis. Nang si Rafael na ang tinawag, kitang-kita ang pagkabalisa. Hindi na siya makatingin ng diretsyo kay Althea. Sinampal mo ba si Miss Morado? Tanong ng prosekusyon. Sandaling natahimik si Rafael. Nadala lang po ako ng galit. Galit, ulit ng abogado.
O paniniwalang hindi ka pwedeng managot? Walang sagot. Lumipas ang ilang oras, parang ilang taon. Nang tuluyang magbigay ng desisyon ng hukom, tumayo ang lahat. Batay sa ebidensya, mariing sabi ng hukom, ang akusado na si Rafael Alcantara ay napatunayang guilty sa kasong assault at obstruction of justice. May marahang iyakan sa likod, may mga napahawak sa dibdib. Si Althea ay napapikit, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa bigat na sa wakas ay nailabas. Ang korte, dagdag ng hukom, ay nagpapahayag din na walang sinuman, anumang apelyido, ang higit sa batas. Bumagsak ang martilyo. Sa sandalin iyon, tila may bumitaw na tanikala sa buong bayan ng Santa Mesa. Unang beses sa kasaysayan, natalo ang isang makapangyarihang pamilya, hindi ng dahas, kundi ng katotohanan. Habang palabas ng korte, hinarap ng media si Althea. "May mensahe po ba kayo?" tanong ng isang reporter. Huminto siya, tumingin sa kamera. Hindi nanginginig, hindi rin galit. Hindi ito laban ng isang babae laban sa isang pamilya, sabi niya. Ito ay laban ng dignidad laban sa takot. Sabi kalayuan, nakatingin si Dionisio, tahimik ngunit kontento. Alam niyang ang laban ay hindi lang nanalo sa papel, kundi sa loob ng mga taong matagal nang natutong manahimik at ngayon ay muling natutong manindigan. Hindi natapos sa hatol ng korte ang pagyanig sa Santa Mesa. Sa mga sumunod na linggo, sunod-sunod ang pagbagsak ng mga dating hindi tila matitinag. Unang umalingawnaw ang balita sa radyo. Nagbiti na sa pwesto si Mayor Leandro Alcantara. Hindi na niya kinaya ang bigat ng iskandalong bumalot sa kanyang administrasyon, mga kasong muling binuksan, mga dokumentong biglang lumitaw, at mga taong ngayoy handang magsalita. Sa munisipyo, may mga kahong inilalabas, mga larawan sa dingding na ibinababa, at mga sekretaryang tahimik na nag-iimpake. Walang sigawan, walang drama, isang tahimik na pagwawakas ng kapangyarihang matagal nang inakalang permanente. Hindi ko inakala aabot dito, bulong ng isang kawani sa kapwa niya habang sinasarado ang filing cabinet. Hindi rin natin inakala may tatayo, sagot ng isa sabay tingin sa labas. Samantala, si Dionisio Valenruz ay bumalik sa bahay niyang maliit sa tabing dagat. Wala ng pulong, wala ng papeles na kailangang ipaliwanag. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, gumising siya na walang bitbit na kaso sa isip. Isang umaga, habang nagkakape sa veranda, dumalaw si Althea. "Salamat," sabi niya, diretso ngunit mahinahon. "Hindi lang para sa korte, para sa tapang na ipinahiram niyo sa akin." Ngumiti si Dionisio, bahagya lang. "Hindi ko ipinahiram, nasa iyo na yon noon pa." "Retirado na po talaga kayo?" tanong ni Althea. Sa wakas, sagot niya, tumingin sa dagat. May mga laban na dapat tapusin, may mga laban na dapat ipasa. Hindi na siya nag-alok ng payo. Hindi na rin nagtanong kung ano ang susunod na hakbang ni Althea. Alam niyang oras na para umatras, hindi bilang pagtalikod, kundi bilang pagtiwala. Pagbalik ni Althea sa Santa Isabel, ibang mundo ang sumulubong sa kanya. May mga reporter sa labas ng panaderya. May mga tawag na hindi niya sinasagot. May mga alok na tila madaling tanggapin. Pera para sa exclusive interview, tulong pinansyal para makapagsimula agad, at media exposure na may kasamang pangakong sisikat ang pangalan niya. "Miss Althea?" sabi ng isang producer sa telepono. "Gusto ka naming i-feature. Inspirasyon ka ng bayan." Huminga siya ng malalim. "Pasensya na po, ayoko." "Sayang," sagot ng producer. "Malaki ang maitutulong nito sa'yo." "May tulong na gusto kong tanggapin," mahinang sagot ni Althea. "At may tulong na hindi ko kailangan." Pinili niyang tanggapin ang ilang bagay. Scholarship na walang kondisyon,
libreng review materials at tahimik na suporta mula sa mga taong hindi humihingi ng kapalit. Kumunting-antingil lang niya ang pera na may kasamang kamera at ang mga imbitasyong gusto siyang gawing simbolo na paulit-ulit na ipapakita ang sugat. Isang gabi, kinuusap siya ni Aling Perla sa panaderya. "Sigurado ka na ba sa desisyon mo?" "Opo," sagot ni Althea. "Gusto kong mag-aral." "Bakit hospitality?" tanong nito. Napaniki si Althea. "Dahil doon ako nagsimula. Gusto kong matutong mamuno sa lugar na hindi kailangang yumuko ang nagtatrabaho." Nag-enroll siya sa isang kolegyo sa probinsya, malayo sa ingay, malayo sa politika. Sa unang araw ng klase, simple lang ang suot niya, dala ang notebook at ballpen. Walang nakakakilala sa kanya bilang babae sa video. Isa lang siyang estudyanteng handang matuto. "Anong dahilan mo sa kursong ito?" tanong ng propesor sa unang talakayan. "Para gumawa ng ligtas na espasyo," sagot ni Althea, walang paligoy-ligoy. "Para sa mga taong hindi marunong sumigaw." Sa mga susunod na buwan, natuto siyang magplano, magtala ng gastos, umintindi ng tao. Hindi madali. May mga gabing napapagod siya. May mga umagang nagdadalawang isip. Ngunit malinaw ang direksyon. Hindi siya babalik sa dating tahimik na pagtitiis. Ang katahimikan niya ngayon ay may laman. Minsan, may estudyanteng lumapit sa kanya matapos ang klase. "Ikaw ba yung..." Ngumitis Althea at umiling. "Isa lang akong kaklase." Tinanggap niya ang pagiging ganon, hindi pagtakas, kundi pagpili. Sa huling araw ng semestre, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Dionisio. "Mabuhay ka sa paraang pinili mo." Hindi na siya sumagot. Hindi na kailangan. Tahimik ang bagong buhay ni Althea. Walang kamera, walang sigawan. Ngunit malinaw ang direksyon. Hindi niya piniling maging bayani. Pinili niyang maging buo. At sa mga hakbang na iyon, maliliit, tuloy-tuloy, unti-unting nabubuo ang hinaharap na hindi na kayang yurakan ng kahit anong apelyido. Makalipas ang 5 taon, may isang maliit na kafe na tahimik na nagbukas sa bayan ng San Roque, malayo sa Santa Mesa, malayo sa mga anino ng kapangyarihan at lumang sugat. Walang tarpaulin, walang grand opening, isang simpleng kahoy na karatula lang ang nakasabit sa pinto, Kalinaw Cafe. Si Althea Morado ang may-ari. Tuwing umaga, siya mismo ang nagbubukas ng pinto, nag-aayos ng mesa at nagtitimpla ng unang kape. Hindi siya naka-blazer o naka-makeup na pangnegosyo, naka-apron lang tulad ng dati, pero ang pagkakaiba, ngayon ay siya ang may kontrol sa espasyong iyon. "Ma'am Althea, may order po sa mesa 3, sabi ng isa sa mga empleyado niyang si Ina Rosario, isang dalagang minsang umalis sa trabaho dahil sa bastos na amo. "Oo, ako na," sagot ni Althea sabay ngiti. Walang kahit anong palatandaan sa cafe na nagsasabing siya ang babaeng minsang sinampal ng anak ng mayor. Walang framed article, walang litrato, walang plaka. Nagkukwento ng nakaraan. Para sa mga customer, isa lang siyang tahimik na may-ari na marunong makinig. At yon ang sinadya niya. Isang hapon, may pumasok na babae na halatang naminginig ang kamay habang humahawak sa bag. Umupo ito sa pinakadulong mesa, hindi agad umorder. Lumapit si Althea. "Okay lang po ba kayo?" Nagtaas ng tingin ang babae. "Pwede po bang tubig lang muna?" "Opo," sagot ni Althea. Walang tanong. Makalipas ang ilang minuto, nagsalita ang babae. "Dito po ba ligtas?" Hindi nagulat si Althea. Ngumiti lang siya. "Oo, walang sumisigaw dito. Walang humuhusga." Tumangbo ang babae at doon nagsimulang magkwento. Hindi nang malakas, hindi dramatiko. Tahimik, parang pagbuhos ng matagal na kinimkim. At si Althea ay nakinig, tulad ng matagal na niyang ginagawa. Pero ngayon, may kakayahan na siyang mag-alok ng higit pa sa katahimikan. Ang Kalinaw Cafe
ay unti-unting naging ganoong lugar. Hindi opisina ng reklamo, hindi ring himpilan ng galit. Isang espasyong pwedeng umupo ang mga taong pagod na sa mundo at huminga. Isang umaga, habang abala ang kafe, may pumasok na lalaking may puting buhok sa gilid at tahimik na tindig. Umupo siya sa mesa malapit sa bintana, gaya ng nakasanayan niyang noon. Lumapit si Althea, dala ang menu. Pagtingin na sa lalaki, hindi na siya nagulat. "Kape lang po?" tanong niya. Ngumiti ang lalaki. Kung ano ang inirerekomenda ng may-ari. Tahimik niyang inilapag ang tasa sa harap nito. Nagtagpo ang tingin nila. Isang sandalit puno ng alaala, ngunit walang bigat. "Maganda ang lugar mo," sabi ng Dionisio Valenrus. "Salamat." Tahimik lang. Hindi lahat ng pagbabago maingay. Sabi ni Dionisio, halos pabulhong. Tumango si Althea. Hindi rin lahat ng laban. Wala nang idinagdag, wala ring binawi. Nang matapos si Dionisio, iniwan niya ang eksaktong bayad sa mesa at isang maliit na papel sa ilalim ng tasa. Hindi na binasa ni Althea agad. Hindi na rin niya hinabol. Sa hapon, nang magligpit siya, sa kanya nakita ang sulat. "Ipinagmamalaki kita, hindi dahil sa tapang mo noon, kundi dahil sa pinili mong buhay ngayon." Ngumiti siya, hindi na kailangan ng sagot. Lumipas ang mga araw, naging linggo, naging taon. Ang Kalinaw Cafe ay hindi lumaki ng mabilis. Hindi rin ito naging sikat sa social media. Ngunit kumalat ang reputasyon nito sa paraang mas totoo mula sa bibig ng mga taong nakaranas ng respeto. "Dito ako unang hindi tinakot," sabi ng isang customer. "Dito ako natutong magsalita," bulong ng isa pa. "At dito ako natutong manahimik nang hindi nasasaktan," dagdag ng iba. Isang gabi, matapos magsara ang cafe, umupo si Althea sa harap ng bintana, hawak ang tasa ng kape. Tahimik ang kalsada, walang kamera, walang ingay, walang nakatingin. Naalala niya ang dating sarili, ang babaeng nakayuko, nanginginig, umaasang may hahawak sa katotohanan. Ngayon, siya na ang humahawak, hindi ng galit, kundi ng espasyong may dignidad. Hindi niya sinigawan ng mundo, hindi rin niya hinabol ang hustisyang may palakpakan. Pinili niyang bumuo, tahimik, matibay, totoo. At sa bawat taong umuupo sa Kalinaw Cafe, sa bawat kwentong hindi kailangang isigaw, nabubuhay ang aral na minsang binuo ng sakit at pinanday ng pagpili. Hindi lahat ng laban ay kailangang sumigaw. May mga paninindigang binabago ang mundo sa tahimik na paraan.